Okay, makasaysayang araw po sa ating lahat. Ako po yung nakakangal na maanyayahan dito sa entabladong ito. Mayroong tatlong elemento na itinuro sa amin nung kami estudyante para magkaroon ng kasaysayan. Tao, lugar, at panahon. Kung wala ang isa man o lahat ng ito, walang kasaysayan na maisusulat. Kung gayon, pwede bang magkaroon ng kasaysayan ang mga hayop? Lalo na ang mga aso. Inilulunsad natin sa araw na ito ang akda ng aking kaibigan na si Ian Christopher Alfonso na Dogs in Philippine History. Na, kung hindi ako nagkakamali, Ian, 7 taon na niyang pinagpapagalan. Dito makikita na ang kasaysayan ng aso sa Pilipinas ay kasaysayan ng kung ano ang ginawa ng tao sa aso. Sa makatuwid, dito ay kasaysayan pa rin ng Pilipino at ng kanyang pagkakaugnay sa aso. Sa 654 na pages at 28 mga bahagi, masasabing na-overwhelm ako sa aklat sa unang tingin. Gayon din, lahat ng datos ay binabanggit ang pinaghahanguan. Kumbaga, scholarly at siyentipiko ang metodo, batay sa ebidensya at pananaliksik. Kaya naman, kung tutusin, maraming maaaring sabihin ukol sa aklat dahil napakaraming tema nitong natatalakay, komprehensibo kumbaga. Ngunit, ipapaubaya ko na po sa ibang mga tagapagsalita yung mga tema na yon. Bilang isang public historian, ang tatalakayin ko po ay kung papaanong sa kabila ng pagiging isang aklat na mabigat sa datos, tumatawid ang akda sa pagiging public history o kasaysayan na inilalapit sa madla. Sa kabila ng pagbanggit, sa lahat ng mga naunang nag-aral ukol sa kasaysayan ng aso sa Pilipinas, akademiko man o hindi, Hilda Cordero Fernando, Nicolo Ludovice, Arley de la Cruz, Taj Vitales at iba pa, hindi mabigat sa teorya ang aklat. Kaya naman tila koleksyon ito ng mga salaysay o kwento na napakadaling basahin. Pwede mo itong dalhin sa Boracay habang nagpapahangin sa dalampasigan o kaya ay basahin bago matulog. Kahali-hali na rin dahil hindi tinipid sa mga makulay na larawan. Lahat o marami sa mga ito ay hindi pa masyadong nakikita ng madla. Ngunit dahil hindi naman lahat ng sandali sa kasaysayan ay naidokumento ng foto, ang marami sa mga ito ay kailangan lagyan ng pagsasalarawan at dito inipon ni Ian ang ilan sa mga artista ng ating bayan, ang mga alagad ng sining tulad ni Derek Makutay, Mariel Ilagan Garcia, Richard Baula at Alfred Galvez. Kaya in many ways, the book in itself is already a work of art. And it's an amalgamation of the Filipino talent. Halimbawa, may isang buong seksyon ukol sa mga aso sa sining visual na pinamagatang Joyce. Ang pangalan ng aso ng pintor na si Juanito Torres, na lagi niyang inilalagay sa kanyang mga painting. Alam niyo ito ni Dr. Escalante kasi pag nagpapakomisyon tayo ng painting sa NHCP, talagang may aso talaga na nilalagay si Juanito Torres, no? At dito makikita natin, ang daming mga national artists, ang daming mga master artists, ang ifiniture ang works. At ipinagpaalam ito ni Ian sa mga may-ari, isa-isa, upang mailagay lamang ang pinakamagagandang imahe at pinakamagandang kalidad ng imahe. Walang tapon at hindi sayang ang ipambibili mo ng aklat. Ang pinakamahaba na bahagi at ang pinakatampok na bahagi ng aklat ay ang tinatawag na dog memorials. No? Ito sana yung essay na pinagmulan ng titulong Dogs in Philippine History. Ito lang sana yon. Pero kumbaga, lumaki ng lumaki. Hindi ko alam kung maaalala ni Ian na
there was a time na nagdududa siya kung yun ang ipapangalan niya sa buong libro. At ang sabi ko talaga, na ang aking mungkahi ay, sana yun na lang ang pangalan ng buong aklat. Dogs in Philippine History. Bakit? Pinakasimple. Naroon na lahat ng gustong lamanin. Hindi na kailangang ipaliwanag. Yan ang hindi katulad minsan tayong mga akademiko, no, na hindi tayo straightforward kung mag-title. Sabi ko, baka mas ma-appreciate ng tao at magkaroon ng branding. Kaya nga in a way, nagkaroon ng branding ngayon si Ian Alfonso. Pag sinabi mong Dogs in Philippine History, si Ian Alfonso na yung nakikita ng tao. Maraming bahagi ng aklat ang anekdotal. Halimbawa, malalaman nyo sa aklat na ayon sa anak ni Marcelo del Pilar na si Anita, na mayroong 2 Dalmatian ng kanyang ama. Masarap isipin na hindi lang pala siya Mr. Suave at siling labuyo, magiliw din siya sa alaga. Pero hindi ibig sabihin na walang malaking tema ang aklat. Isa sa mga pangunahing naratibo ng aklat ay ang kwento ng Pilipinong aso, na noon tinatawag lang naman nating aso bago dumating ang mga mananakop. At mababasa ninyo, hindi ko na ito i-detalye, yung isang sinabi ni Alcina na isa sa mga pinakamatinding chronicler sa Visayas tungkol sa mga aso. Kung paano ito itinuturing natin na parang tao din, no? Katabi sa pagtulog and all of that. No? At nang dumating ang mga Espanyol, kung paanong ang mga asong ito ay inilabas na natin sa kalye. Kung dati katoto natin, inilabas natin sa kalye. And henceforth, eventually, magiging asong kalye. Kung tutusin, parang kinakabahan ako. Saan ba yung tubig ko? Salamat. Kensya na po kayo. Kung tutusin, ang naiisip ko dito ay yung dalumat na ginawa ni Dr. Carmen Peñalosa ng Miriam College ukol sa kung ano ang mga 3 klaseng nilalang sa kulturang Pilipino sa panahon ng ating mga ninuno. Una ay ang tao na sentral sa ginhawa. Pangalawa ay ang halaman o hayop na sentral naman siyang nagbibigay ng ginhawa sa tao. At ang pangatlo ay ang tinatawag natin na aswang, na siyang sumisira ng ginhawa sa tao. Kung tutusin, makikita natin sa aklat ni Ian ang evolusyon o ang iba't ibang bahagi kung kailan ang tao ay tinitignan niyang bahagi ng ginhawa niya ang aso. Ngunit may mga panahon at makikita nito terrible. May mga panahon na itinuring ng bansa ng mga aso na ito, asong kalye, aspin, na mga tila aswang. Dahil sila'y ipinapatay sa panahon ng epidemya ng rabies. So, in a way, kung titignan natin kung paano itinuring ang aso, naalala ko kung paano rin itinuturing ang mga aswang sa lipunan na sinasabing pumuputol ng ginhawa. Subalit pinapatay ng walang kapararakan o walang hustisya for the sake of national security. Ito rin ang ginawa sa mga aso noon. For the sake of national health, public health. Kung Pilipinong perspektiba ang hinahanap, puno rin ito ng mga naratibo mula sa bayan, mula sa mga epiko at iba pa. Isang naging kontribusyon ko sa aklat iyan, salamat that sinabi mo ito at binanggit mo ito, na noong ako ay mayroong best friend na si Mirdad Aboy nung ako'y grade 3, nakagat ng aso namin. So nag-alala kami, paano ito? Baka
ang alam namin noon na medisina ng nanay ko ay yung traditional medicine. So dinala ko namin sa Victoria, Tarlac at mayroon doon tandok na sinisip-sip po ng yung nung tandok yung rabies at nilalagyan nila yun ng ng horn ng kalabaw para sipsipin. Oh, tapos pag sinipsip nila yon, idudura nila. Oh? At ito ay inugnay ni Ian doon sa paniniwala sa kaluluwa din noong unang panahon na kaya yan ay pinapasok nung tandok sa kanyang katawan, sa kanyang ulo, sa kanyang bibig, ay dahil doon din ang lagusan ng kaluluwa. Oh? At ito'y itapon niya at iluluwa niya. Unang nakilala ko si Ian bilang tagapagtanggol ng kanyang bayang Makabebe at ng mga Kapampangan sa pagkampi ng ilan sa kanila sa pananakop na Espanyol at Amerikano. Kaya inahalin tulad sila na dugong aso. Hindi daw tapat o dahil daw tapat sila sa kung sino ang kanilang amo at a certain time. Ngunit napatunayan na rin naman sa maraming pagkakataon na ang lahi ni Ian Alfonso ay palaban din tulad ng aso na bantayan ang laya ng bayan. Simula pa lamang sa bayaning walang pangalan na nanguna at namatay sa labanan sa Bangkusay noong 1571. Isang paksang malapit din kay Alfonso. So, iniisip ko kung baka subconsciously malapit sa kanya yung topic ng aso dahil din doon sa matagal niyang advokasya na ipagtanggol ng Kapampangan sa pagiging dugong aso daw. Papel ng Rizal Park Luneta, malaki din, maganda yung isang chapter doon tungkol sa Barangay 666. Dahil makikita dito ang papel ng Rizal Park Luneta sa kasaysayan ng aso sa Pilipinas. Maaaring maging produkto rin ito ay isa pang aspekto ng kasaysayang pangmadla at ito. Nagpapanukala ngayon na magkaroon ng monumentong asong Pilipino sa pinakaimportanteng liwasan ng bansa, sa sentro ng Pilipinas, Barangay 666. Bakit kaya? Dahil doon din inilibing yung mga namatay nung pandemyang rabies. Sa parking ngayon. So, magandang memorial at isang bahagi din ng kasaysayang pangmadla. Maaring mayroon ng ibang naunang nagsulat ukol sa mga aso sa Pilipinas, subalit si Ian talaga ang tamang tao na magsagawa ng ganitong obra na komprehensibo at mainam dahil hindi lamang siya historiador. May hilig din siya sa agham o mga hayop, may hilig sa mga monumento, may natatangi at kilalang estilo sa graphic design at book layouting at nakapaglakbay na sa maraming lugar bilang scholar at bahagi ng Komisyong Pangkasaysayan. Aba, naisama pa niya ang hilig niya sa anime kasi may Nelo, Patras at may kasaysayan ng dubbing ng cartoon sa Pilipinas dito. Kaya naman, tila lumitaw ang pagka-Renaissance man ni Ian dito and there is something for everybody, ika nga. Magtatapos na ho ako, no? Sa usaping public history, dati lagi yung nangyayari ay parang, matagal na ho ito. Hindi na ho ito nag-a-apply ngayon. Parang nagtataguan ng topic. Pag hindi pa lumalabas yung topic ko, hindi ko sasabihin na nagsasaliksik ako ukol dito. Kasi baka maunahan nyo ako. Ganon nung unang panahon, no? Nakakatuwa ito. Subalit, dito natin makikita na sa panahon ngayon, nag-iba na ang isip ng tao, ng mga scholar. Sabihin mo kung ano ang nire-research mo. Bakit? Kasi nagiging bayanihan. Kasi lumalapit na ang mga batis sa'yo mismo. Mga sources, si Ian na kinabang dyan. Kami, pag may nakita kami tungkol sa aso, oy, meron dito. Oy, meron dito. Ang dami hong naging ganyan. Kaya, ang work ni Ian ay nagpapakita na ang public history ay bayanihan. Ang aklat na yan ay produkto ng bayanihan, ng kabutihang loob. Kaya nga, tulad ng nabanggit, maaari namang isulat ni Ian ito para sa ikasusulong ng kanyang akademikong karera. Pero salamat Ian. Asa siya? Salamat Ian. At tinalay mo ang napakahalagang akdang ito sa altar ng kasaysayang pangmadla. Sa tanong kung may kasaysayan ba ang aso, mayroon. Dahil tulad ng ipinakita ng aklat, may kasaysayan ng aso hanggang siya ay may saysay sa tao. Kaya ang Dogs in Philippine History ay kwento rin natin. Dogs in Philippine History is also our story. At lalong-lalo na ng bawat Pilipino na nagmamahal po
sa kanyang alaga. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat.